napuno na talaga ang salo para kay Senador Ping Lacson. Ipapakulong talaga sa payata si Cayetano. Yan tingnan nyo. Ping wants Alan Gale. Hindi, ngayon lang yan mga kabunyog. Yung statement ni Senador Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, ang kanyang first and line of defense ay ang kanyang integrity. Ayon yan kay Senador Ping Lacson, ang kanyang integridad, ang kanyang una at huling niya ng depensa. Ang ginawa daw ni Cayetano, krinos yun krinos yun. Inatake siya, so yung inatake ang kanyang integridad, so krinos ni Cayetano yung kanyang first and line of defense. Kaya sabi niya, as of this morning, I'm still counting informants and witnesses, directly or through intermediaries, willing to provide information and evidence to put him in his proper place, the Payatas QCJ. Matindi yan mga kabunyog. Talaga daw ilalagay si Cayetano sa tama niyang paglagyan. Ang tamang paglagyan para kay Cayetano ayon kay Ping Lacson ay ang Quezon City, yan yung Payatas Quezon City Jail. Talagang papasamahin ni Lacson si Cayetano sa isasama kay Marcoleta. So matindi ito mga kabunyog. Napuno na talaga kasi si Senador Ping Lacson. Nagla-live kasi lagi actually naging vlogger na itong si Cayetano. Ang problema sa kanya kapag nagla-live siya sa Facebook, ang inaatake niya mga kapwa niya senador mga kapwa niya senador, at ang mga atake niya below the belt. Wala na siyang pagrespeto sa mga kapwa niya senador Wala nang professionalism, wala nang yung good manners and right conduct na pagtrato mo sa mga kasamaan mo. Imagine yung tinatawag mong tuta ng Malacanang, sila Lacson. Tinatawag mong tuta ng Malacanang, sila Lacson, sila Soto, sila Tulfo. Ito mga kabunyog? Kapag mag-a-address ka sa mga kapwa senador, hindi mo naman ito binabastos kasi kapwa yan senador Pero si Cayetano, wala. Ito mga kabunyog? Ang huling sinabi ni Cayetano, naiingayan ba tayo? Okay lang. Naiingayan ba kayo? Maingay kasi sa likod ko Pero okay lang ba? Magpatuloy tayo, mga kabunyog? Kabunyog Omar, okay lang ba? O nadidistract tayo? Hindi naman nakakaingay sa inyo. Naunawaan niya pa naman yung dinidiscuss ko. Pero ito na nga mga kabunyog, mga kababayan, ngayong araw lang po yan na statement ni Senador Ping Lacson. Sabi niya, ang kanyang integrity, ang kanyang first and line of defense. Ang ginawa daw ni Cayetano, yung kanyang integrity, inaatake na ni Cayetano. So hindi siya makakapayag. Kaya sabi niya, gagawin niya rin ang lahat para itong si Cayetano ay malagay sa dapat niyang kalagyan. At ang dapat niyang kalagyan ay sa Payatas, Quezon City. Ganun talaga. Ganun talaga kalinaw, katindi yung sinabi ni Senador Ping Lacson. Diyan masusubukan. Sobra kasing yabang ni Sobra kasi ang yabang ni Cayetano. Akala mo, wala siyang dumi. Si Lacson, laging pinagmamalaki ni Lacson na siya pagdating sa mga kickbacks, pagdating sa mga pork barrel, pagdating sa mga insertions, wala siya niyan. Kaya kung kakasuhan mo siya, pupusisiin mo ang record niya, sabi ni Senador Ping Lacson. Pagdating sa mga insertions, pagdating sa budget, kalaban, ayaw niya nga niyan sabi niya. Kaya malakas ang loob ni Senador Ping Lacson na magsabi na, sige, pagdating sa pork barrel, wala ako dyan. Ngayon, ang problema, ganun din ba si Cayetano? Yan yung problema. Kasi sabi ni Senador Ping Lacson, sa 2025 budget, sa GAA, mayroong 6.79 billion na insertion sa budget itong si Cayetano. At papaimbestigahan na nila yan. Mayroon na daw siyang mga informants, witnesses, direct man or intermediaries. At sabi ni Senador Ping Lacson, sisiguraduhin niya na malalagay ito si Cayetano sa dapat niyang kalagyan. At ang dapat nitong kalagyan ay Payatas, Quezon City Jail. Yun, matindi matindi. Masyado ng below the belt, masyado ng foul ang mga ginagawa ni Cayetano at mga sinasabi.
tinatawag niya sila Lacson na tuta, o ganun kabastos. Ha? At saka inaakusan niya si Lacson na pati yung salin ni Lacson. Sabi ni Cayetano, lumubo yung kanyang net worth sa kanyang salin, si Lacson daw. Nagbabayad ba siya ng buwis? Nagbayad ba siya ng tamang buwis? Sabi ni Senador Ping Lacson, hindi niya itinago yan, nakadeclare yan sa kanyang salin. At legitimate o lehitimo, legal yung kanyang mga transactions na yun nung panahon wala na siya sa gobyerno. At mayroon siyang income tax returns na maayos, kaya wala sa kanyang problema. Kaya ang hamon ni Lacson sa kanya, sige, ako sabi niya wala akong problema. Malinis ang aking record, ang aking integrity, sabi ni Lacson, ang kanyang first and last line of defense. Inatake mo ito, sabi ni Lacson, inatake ni Cayetano, krinos niya ito, o sige, gagawin niya rin lahat ng magagawa niya. Ayun. Anyway, tingnan natin kung kaya ni Cayetano yan. Kung noong panahon ni Duterte, nalusutan niya ang lahat ng yan. Siyempre, administrasyon ni Duterte yun. Nung binubusisi ang pondo ng Southeast Asian Games, nalusutan niya yan noon. Kasi si Duterte ang presidente. Pangalawa, ang ombudsman, si Martires, ay ngayon, hindi niya kaya si Matibag ng NBI, hindi niya kaya si DOJ Secretary Frederick Vida, hindi niya kaya si Ombudsman Boying Remulla. At ito pa, sa Senado, sila Ping Lacson. Sabi ni Senador Ping Lacson, iimbestigahan natin. At ito tandaan niyo, sabi ni Senador Ping, kahit sa Taguig ay may ghost. Yun. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Maganda to. Aabangan talaga natin to. Aabangan natin to. Kaya kung mayabang si Cayetano na parang kaya niyang kalabanin ang lahat, ang asta ni Cayetano parang kaya niyang kalabanin ng lahat NBI, DOJ, Ombudsman, Senado, pati Malacanang nga, inahamon niya na di ba? Ano yan? Kaya ano yan mga kabunyo? Ang sinabi na yan ni Senador Ping Lacson ay hindi na ang mga statements ni Senador Ping Lacson hindi na wala nang prangka na ang mga statements na yan ni Senador Ping Lacson. Ipapakulong niya si Cayetano sa Payatas, sa kulungan nila Marcoleta. Yun. Matindi yan. Kahit ang Malacanang, mga kabunyog, ang Malacanang grabe na rin, piko na rin kay Cayetano. Si Yusek Claire Castro, nagsalita na rin dito tungkol kay Cayetano. Sabi ni Yusek Claire Castro, bakit hindi kaya makapagpigil sa sarili si Senador Cayetano sa paggawa ng intriga at mga kwentong walang basihan? Yun, galing yan kay galing yan kay Yusek Claire Castro. Sa yan na yung reaksyon ng Malacanang. Ang nakikita kasi ng Malacanang kay Cayetano, masyadong madaldal na kung ano-anong sinasabi, kahit walang basihan, ang labas nga hindi na senador nakagalang-galang. Wala na. Kumbaga, binibira niya lahat, naglalabas siya ng mga akusasyon, aligasyon, kahit walang basihan. Kaya, halimbawa, ang akusasyon niya ni Cayetano, di ba laging ang issue kay Cayetano yung 10,000? Yung pangako niya nung panahon ng COVID na bibigyan ng bawat Pilipino, bawat pamilyang Pilipino, bibigyan ng bibigyan ng 10,000 pesos, ayuda, matapos yung COVID. Yun yung kanyang pangako noon Mayabang siya noon, panahon ni Duterte. Ang problema, hindi naman natupad yun ngayon, yun ang tawag sa kanya, Mr. 10K. Ang tawag sa kanya, dalawa, Caldero Cayetano, saka 10K, Mr. 10K. Yung 10K na pangako niya, si Marcoleta naman, Mr. 2K. Ay di ba kasi ang pangako ni Marcoleta, para manalo ng eleksyon, yung mga kumukonsumo ng 2,000 monthly na electric bills, zero na yan, libre na yan. Wala namang nangyari. Ito namang si Cayetano, ang pangako niya, bibigyan ng 10,000. Ang bawat pamilyang Pilipino. Panahon ni Duterte yan, yung mga pagkatapos ng COVID, walang nangyari yon. Walang nangyari yon. O ngayon, ang sinisisi na ni Cayetano, si PBBM. Sabi ni Cayetano, wala nung manalo si Marcos, ayaw niya daw tingnan nyo yan. So ang sabi ni Yusek Castro, hindi niya daw maunawaan itong si Cayetano kung saan kumukuha ito ng napakasinungaling, nagsasalita kahit walang basihan. Hindi niya daw maunawaan bakit hindi kaya makapagpigil sa sarili ni Cayetano sa paggawa ng intriga at mga walang
basihan na kwento. O sigurado tayo ang tinutukoy dyan ni Yussi Castro, yung intriga ni Cayetano na ang dahilan kaya hindi niya natupad yung pangako niyang 10,000 para sa bawat pamilyang Pilipino ay si Marcos. Ang sabi kasi ni Cayetano, yung pangako niya na yun matutupad sana yon. Kaya lang daw si Marcos daw ang nagpaano. Si Pangulong Marcos daw ang umayaw, ano daw yun, hindi daw inaprobahan ni Marcos. Kaya ang sabi ni Cayetano, hindi siya dapat ang sisihin. Ay siyempre, sa part ni Yussi Castro bilang tagapagsalita ng Malacanang, papabulaanan niya yan. Na hindi totoo yan na si Pangulong Marcos ang dahilan. Bakit hindi natuloy yung pangako ni Cayetano? Sabi ni Yussi Castro, hindi niya alam kung bakit hindi nakakapagpigil itong si Cayetano sa paggawa ng mga intriga. Ibig sabihin noon, para lang maligtas ang sarili niya kasi nga sirang-sira siya dyan sa pangakong 10,000 na yan na hindi natupad eh. O ngayon ang sinisisi niya si Pangulong Marcos. So yan ngayon yung intrigang kinakalat ni Cayetano na siya gusto niyang mabigyan ang bawat Pilipino na pamilya ng 10,000 dahil pinangako niya. Ay kaya lang ayaw daw ni Pangulong Marcos nung nanalo daw ng elections, ayaw daw. Ang matindi pang akusasyon ni Cayetano, inuna daw muna kasi ng Administrasyong Marcos yung pangungurakot. Alam niyo, matindi ang ganyang statement ni Cayetano. Ito ganun sabi niya. Nagkaroon tayo ng package, yung Bayanihan 1, 10,000 po yun. 2 gifts of 5,000. So noong 2021, going into 22, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover. So kaya ng ating budget magbigay. Pero pagka panalo ni President Marcos, ayaw niya. Ganun. Ganun yung intriga na tinakalat ni Cayetano. At sabi niya, sabi pa ni Cayetano, hindi daw natupad ayaw daw ni Pangulong Marcos na tutuparin yung pangako niya ni Cayetano na 10,000 kasi nanakawin muna yung daan-daang bilyon bago kayo bigyan ng 10,000. Hindi. Kumbaga, ang akusasyon ni Cayetano, kaya ayaw ni Pangulong Marcos na suportahan yung programa ni Cayetano na 10,000, pinangako ni Cayetano yan, ang dahilan, kukurakutin daw muna pala kasi yung pundo. Ay ngayon, namimigay na si Pangulong Marcos ng 10,000, yung sa uplift ba yun? Namimigay ngayon ng ayuda ang administrasyon, parang 10,000 yun. So, ang sinasabi ni Cayetano, namimigay ngayon ng 10,000, parang ang lumalabas, ang tumupad pa nga ng 10,000, hindi sa Cayetano si Pangulong Marcos Kaya, bumibira na naman si Cayetano kasi napahiya siya So, ang sinisisi ni Cayetano, si Pangulong Marcos, sabi niya, ako gusto ko itong ipatupad yun, kaya lang ayaw daw ni Marcos Yun. Kaya ang sagot ni Yussi Castro, saan daw ba kumukuha ng itong si Cayetano para magkalat ng mga intriga at mga kwentong walang basihan?